forgiveness parang ang dali sabihin, 'di ba? Mm. Pero mahirap siya, 'di ba? Kasi minsan ang mindset natin, bakit ako ba yung ano, ako ba yung may kasalanan, 'di ba? Oo, gano'n. Paano kung gano'n, 'di ba? Parang ano ba yung gagawin natin kung ayaw mag-apologize nung mismo nagkasala sa atin? Hi guys! Welcome sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Ate Kim. Ako pala si Ate Maika. Kuya Eman? Kuya A? At Twinkle. So ating i-welcome ang ating bagong guest, si Ate Maika. Ayan, Yeah, welcome welcome. Ate Maika. Welcome Yan, sa thank ating- you po. Ayan. So kumusta? Kumusta ang ating araw ngayon? Nadami nating na nagdaanan buong week. So, Ayan. Tsaka this week din kasi meron tayong tinatawag na Project Manila, di ba? So, sayang ako, nanginayang ako kasi di ako nakapunta. Kayo ba? Nakapunta ba kayo doon? nung Monday lang ako nakapunta. Same, once lang. Once lang. Malamig. Ano? Pero masaya kasi dami nyo nakita ng mga members ng Seventh-day Adventist. Dami. Sobra. Sobrang dami. Pero maganda experience siya kasi maganda yung message, ganun. Nakakatawa din yung yung speaker. Nakaka-bless. So, bago lang sa atin pa kasi may mga foreigner. So, maraming salamat po sa mga nanonood ng aming episode. So, aming pong babasahin ang mga comments at sa mga nag-share po ay maraming salamat. Sa mga susunod ay manood pa po kayo at marami pa pong mga episode na darating. At sabi nga ni Miss Rose, ang ganda ng topic nyo. Ang ganda ng topic, God bless your ministry. Maraming Thank you. salamat po. Ayan. So, i-follow nyo kami sa aming YouTube channel, ang aming Facebook page, and sa Spotify. Yan. So, ayan. Maririnig nyo lahat ng aming mga episodes. So ngayong araw nga, we're gonna talk about forgiveness. So sa atin naman, syempre, tao lang tayo. Syempre, Nakamali. minsan may alitan, ganun, nakakagawa tayo ng mga masamang Gaway. bagay. Oo, Nagsusungayan. Hindi naman maiwasan yung nagsisigawan. away. Oo. Minsan nakaka-offend tayo, pero at the end of the day, nandun pa din dapat yung forgiveness, diba? So, sasabi dito ni Google, it involves an intentional decision to let go of resentment and anger. So, Kuya Archie, anong masasabi mo doon? Ang masasabi ko dyan bago tayong magpatuloy ay siguro manalangin muna tayo. No? So, nilingan ko rin yung ating mga viewers sa tayo mo ko para sa ating panalangin. Dakila po namin Diyos, sa oras na ito kami po yung malapit sa inyo at humihingi po ng inyong patnubay at gabay. Pagkaluban niyo po kami ng karunungan upang amin pong mapag-usapan at amin pong matalakay ang mahalagang topic na ito. Makatulong po nawa ito sa bawat isa sa amin at patawarin kami sa mga kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so yung tanong ni Kuya Eman about forgiveness, siguro sinasabi nga din doon, di ba, nasa nabasa niya sa meaning, intentional. So, ibig sabihin, meron kang sariling pagkukusa na parang alisin mo yung mga Pride. negative or yung mga hatred. Kasi isa sa mga nabasa ko na yung hatred kasi, isa kasi yan sa mga source ng magkakos ka pa na, kapag may hatred ka, maaaring magkakos ka pa ng maraming alitan. Yan ang maaaring magkos na lumala pa yung situation kapag meron yan. Kaya, forgiveness, intentional siya. Hindi siya basta, alam niyo yan. Tsaka willing. Oh, May willing. willingness kapag nag-forgive sa isang tao. So, sa forgiveness pala, meron lagi itong kakambal. Ito yung empathy. So, ano sa tingin niyo yung role ng empathy sa pagpapatawad? Meaning ng empathy, sige, define mo natin yung empathy. So when we say empathy, ito yung nararamdaman mo, yung nararamdaman ng kapwa mo. Hindi lang sa aware ka na, for example, siya ay may nararamdaman na nahihirapan siya ganun. Hindi lang awareness yung meron ka, kundi nararamdaman mo or nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng kapwa mo. That is Kumbaga, empathy. Parang na-experience mo rin. Na-experience mo din. Na-experience mo rin yung na-experience niya. Kaya naunawaan mo yung nahihirapan siya. Kasi, syempre, minsan, mahirap sa atin magpatawad pag hindi natin alam yung pinagmulan ng actions nila. Like, so, kailangan minsan alamin din natin na parang ilagay nga natin yung sarili natin sa sapatos nila na, okay, kaya pala ganito yung... Kaya pala nagawa niya yung Oo. bagay na yun kasi Doon natin... yung tatay niya nasa hospital, kailangan ng pera. Oo. So, may mga parang tawag dyan na may story behind kung sa isang action. Kumbaga, may motive kasi, bawat action kasi natin may motive. So, kailangan alamin muna natin bakit niya nagawa. Alam mo, Kuya A, yung empathy, diba, nararamdaman mo yung nararamdaman, mas madaling magpatawad. Kasi alam mo kung saan siya nanggagaling, kung bakit niya nagawa iyon, kung bakit gano'n yung naging reaction niya, or yung yung behavior ng isang tao mismo, mauunawaan mo. Kaya mas madali para sa'yo na patawarin yung tao. So, sa akin naman, yung
yung empathy, yun nga, yung pag-fit mo dun sa shoe niya, parang inire-relate mo din na ganito din yung naranasan ko. Parang dahil sa sobrang hirap, nare-relate mo, alam mo din yung naranasan niya. Nafi-feel mo din yung pain. Pero mahirap din yung hindi ka din nakarelate dun sa pain niya. Kasi pain niya. yun din yung reason bakit ang isang tao hindi nakakapagpatawad. Kasi siyempre tao nga din tayo, kunyari nasaktan tayo, siyempre may damage yun. Kahit sabihin natin na valid yung sabi nga nila yung pagpapatawad daw parang yung 'pag yung plato daw is Nabasag. nabasag. Nabasa. Hindi na may Siyempre yung trust mo dun sa tao, hindi na yun mababalik, kahit Oo. pa naintindihan Kahit mo na yun. dikit-dikit mo man yung mga plato na yan, Mm. makikita mo pa rin yung crack. Meron ng lamat na Mayroon Mm. ng laman. Pero meron din naman na yung sa forgiveness na napatawad mo na siya pero hindi na yun yung same bond na may expect mo dun sa taong yun. Hindi kasi siya yung patawad na yung Oo. naririnig natin kapag may nangangarol. Oo, ibang level or ibang Ibang klase level naman to yun. ng patawad eh. So, ayun, mahalaga nga yun na yung empathy, yung role niya ay maramdaman natin or ma-experience natin kasi para mas madali sa atin na maunawaan yung sitwasyon niya. So, mas madali magpatawad. Saka siyempre sa forgiveness, sabi nga nila, minsan kailangan mo magpatawad para sa sarili mo. Kasi minsan 'pag nabuhay ka na lang dun sa kunyari nakikita mo lagi yung taong gumawa sa'yo na masama, 'di ba? Ano yun, lagi ka na lang bang maiinis, lagi ka na lang bang iirap, Kumbaga, gano'n? sa umaga pa lang siya nakagad yung Oo. bumungad Paano sa'yo. kung araw-araw mo siya makikita, 'di ba? 'Di lagi Mali mo, kapatid mo. oo. Kasama Or kumain, Oo. friend, kasama sa gano'n. bahay. Oo. Dahil hindi ka patawad, parang instead na maging masaya Oo. sana yung araw mo. Nabubuhay ka na lang dun sa resentment mo sa kanya, 'di ba? So ano pa nga ba yung ibang effects ng forgiveness sa sarili natin kung tayo yung magpapatawad? And isa rin sa mga benefits 'pag nag-forgive ka is halimbawa sa school nakikita mo lagi yung tao, parang magiging unbothered ka na tapos Mm. mawawala yung awkwardness, Mm. gano'n, yung galit, 'di na masisira yung araw mo, yun. Tsaka maganda dyan, masaya na nakangiti na kayo pag nakita nyo. Andun na yung ngiti nyo, andun na yung kasi meron na kayong parang naayos yung isang bagay na hindi nyo na pinatagal. Siyempre, yung peace of mind, yun ang mahalaga doon. Yung papasok ka na wala kang kaaway, wala kang kasamaan ng loob. Pati wala kang iiwasan or hindi ka maiilang sa taong yun. Halimbawa, nakikita mo siya yun nga, sa school or minsan nga, workplace nga 'di ba? Kapag may naging alitan or miscommunication lang kayo ng ka-workmate mo, yan. Di mo maiiwasan na meron kayong magiging project na magka-team kayo. So, paano nyo mai-workout yun? So, kung matagal kang mag-forgive or hindi mo na siya napatawad, paano na lang yung sarili mo din? Kasi, apektado ka din doon. So, parang apektado din yung magiging project nyo or Yung yung trabaho, ginagawa nyo, magiging yung apektado, trabaho. tapos yung Oo. project, matatagalan matapos. Siguro, Oo. hindi lang yung relationship nyo, pati yung work na dadamay. Oo. So, parehas din. na- Yari kayo. naapektuhan din. So, Naapektuhan din. Ayun, Yan. sa health din po, meron din siyang benefit pag marunong kang magpatawad. Kasi sabi sa research, napapababa daw yung blood pressure and then yung heart rate, nagiging maganda. Yung takbo kapag nagpapatawad ka. Kasi na-experience ko yun, na merong kaalitan. Ang bigat talaga sa damdamin. Lalo na nga sabi kanina, pag nakikita mo yung tao, parang wala na, sira na yung buong araw mo. Pero kapag, nung nandun na kami sa forgiveness, ang gaan na. Wala na yung awkwardness. Tapos, masaya na. Alam mo yun, parang kang nakahinga ng maluwag. Parang nabunutan ka na ng tinik. Yes, Diba? tama. Kumbaga, alam mo na sa sarili mo na, the next day, wala na. hindi ka Hindi na na kayo. mababad trip. Ganun. Kaysa sa baon-baon mo yon ilang months na. Ilang years. Yes. Oo, alam mo, Kuya Archie, kahit na sobrang tagal na, pag hindi ka pa rin talaga nag-forgive, andun pa din yung bigat, hindi siya nababawasan. Unless na talagang matuto ka mag-let go. Tsaka, isa din yan sa mga, parang mga major cause na kaya nagkakasakit yung tao. Yes, yung stress. Sa stress. Pag nakikita mo siya, na-stress ka. Isip-isip Sira na yung araw mo. Nagkasakit ka na. Nagkasakit na. Pero kasi ayun nga, 'pag nakakagawa tayo ng mali minsan sa tao, then pinapatawad natin sila. Minsan ito din yung nagpapatibay nung relationship natin dun sa mga tao. Kasi sabi nga dun sa kanta, this can make or break us. Parang kung maso-survive natin to, edi mas magiging yung relationship natin is stronger. Like, Ganyan rin kasi may kilala yung oo, sa future, pagtatawanan nyo na lang yung yung mga... Oo. Alam mo ba dati? Alam mo ba tayo nag-away dahil Oo. alam mo may experience ako dyan kasi one time,
mayroon akong kaibigan na babae. Tapos may inutusan akong kaibigan ko na hingin ng number niya. Alam niyo ba ang binigay na number? Yung puso negro niya sa poste. Yun ang binigay ng number. So nung tinawagan ko, sinabi niya yung pangalan ng company na Puso Negro. So sa madaling salita, nagsuntukan kami ng dalawang yun. Pero ngayon, Sino best nanalo? friend pa rin kami ngayon. At nung trip pag-usapan lang. namin yan, parang wala, Ano na lang napakagana eh. ng pakikisama namin Naging core memory na siya. Oo. Pero minsan ano din eh. Wala. Hindi na talaga na-survive. Parang, Oo. ewan Oo, ko, isa din may, yun sa may mga ganun ano. din kasi ako sa experience. Parang, nagbati kami pero hindi na. Never, hindi na katulad nung dati ganun. May wall na kayo. Oo, may Mm-mm. barrier. Sa bagay kasi sa sa mga ganyang situation na di-destroy yung trust. May mga tao kasing gano'n na Mm-mm. parang yung meron silang principle na isang beses ka lang magloko, parang mga gano'n. Cancel ka na. Cancel. Wala ka na. Oo. Wala ka Delete na. na. X ka na, di ba? Yung Oo. mga term, X ka na. Tsaka isa pang benefit niya is yung nai-increase yung self-esteem. For example, may isang tao na nagkamali sa'yo, tapos napatawad mo siya, parang nababalik yung kanyang self-esteem. Mm. Oo. Kasi parang parang nabubuo uli yung kasi nandun yung doubt minsan bakit kaya nila nagawa sa akin to ganun pag may ginawa silang mali. Pero pag napatawad na nandun uli yung self-worth. Uy. Parang Big word yun oh, ayun. Pero kasi yung forgiveness parang yun pag sinabing forgiveness parang love din siya, 'di ba? Kasi Mm-mm. mahahanapin mo pa rin yung yung isang tao kahit may ginawa siya sa'yo, 'di ba? Mm-mm. Parang ayaw mo pa din siyang mawala Pakawalan. sa'yo. Mawala. Oo. Kaya parang pa din siya eh. Nandun pa rin yung love. Kaya nga sa Bible, 'di ba? Si Jesus, 'di ba? Parang gusto mo pa rin i-restore yung Ayun. relationship. Yun nga, yun. Natutunan ko yun dun sa Project Manila. Ah. Project Manila 3. Sabi kasi nung ni Pastor. Pastor Lee, sabi meron daw isang author na binasa niya daw yung Bible in just 2 weeks. Then nag-conclude siya sa isang statement na ang theme pala ng Bible is yung pagtatry ng God na i-restore yung broken relationship niya sa mga tao. Ayun. Mm. Tsaka Forgiveness. kapag pag di ka kasi napapatawad, parang pinapahirapan mo yung sarili mo. Mm. Sobrang hirap. As in, kaya nga sabi, di ba, nandyan yung papasok na magkakaroon ng problema sa kalusugan, sa mental. So, kapag nagpatawad ka na, papakita rin yun na pagmamahal sa sarili mo. Kumbaga, parang gusto mong kumawala dun sa kulungan. Mm. Na hayaan mo yung sarili mo na magkaroon talaga ng kapayapaan, na pabuhay na merong masaya, ganyan. Ayun. Parang siya, two-way benefit. Hindi lang dun sa nagkasala sa'yo, pati din sa sarili mo. Mm. 'Di ba? Parang lahat win-win situation. Yeah, no? win-win situation. Kasi parang connected din dyan yung kapag ka may sama ka ng loob, parang kang naghukay ng dalawang Libingan. Oh. libingan. Mm. Kasi kapag ka hindi ka nagpatawad, parang nililibing mo yung sarili mo kasi maraming nga siyang negative effects, di ba? Pati yung yung halimbawa, pagka dumating yung time na yung paghingi niya ng tawad is, kumbaga parang namatay na siya, ganun. May mga situation na ganun, halimbawa, yung matanda, ganun, parents or something na lolo't lola, ganun. Parang yung guilt ba siguro nandoon. Kung ikaw yung hindi magpo-forgive, parang dapat pala noon pinatawad ko na siya, parang mga ganun. So, Mm. hindi mo, parang natapos yung yung buhay niya na hindi siya nakapaghingi ng sorry or something na nakapag-apologize or hindi niya napag-usapan yung problem na dapat siguro dati Na-solve pa na. or na-solve na, Mm. ganyan. Oo, tama. Pero 'di ba, parang forgiveness parang ang dali sabihin, 'di ba? Mm. Pero pag Mahirap. ginawa ba natin, Right. syempre mahirap siya, 'di ba? Kasi lalo pag minsan ang mindset natin, bakit ako ba yung ako ba May yung ako ba yung may kasalanan, 'di ba? Oo, ganun. Paano kung gano'n, 'di ba? Parang ano ba yung gagawin natin kung gano'n yung nagiging natin, mindset natin na hindi naman ako yung gumawa, Nag-umpisa eh. oo, nag-umpisa, bakit ako? Kung ayaw mag-apologize nung mismo nagkasala sa atin. Ayan. Mahirap yun Sino ba nakaranas? So, O bang kaya may sabihin po, depende sa gravity nung kasalanan or ginawa sa'yo. Kasi may mga situation kasi tayo. Halimbawa, may napapakinggan kayong aksidente, di ba? Doon mahirap pagpatawad, di ka na kapag buong pamilya mo or may kamag-anak ka na nakasama doon na namatay, ganyan. Pagka ganun ka bigat yung papatawarin mo, parang ang hirap. No? Mahirap. Hindi siya, parang hindi mo siya kayang one day na mapapatawad mo siya. Hindi ko lang alam kung merong kaya dito sa atin. It took Dito. years pa yon bago mag-heal yung Mm. isang heart ng isang tao.
na-experience ko yan nung during college days na may kaklase ako na yun nga, parang na-misinterpret niya lang. Siguro, nag-take ako ng picture tapos nahagip lang siguro yung likod niya na story ko. Tapos, biglang the following day, parang ano na siya, nagpaparinig na ganyan. So, yung parinig niya is parang na-stalk ko siya ganyan. Parang, tinatry ko daw i-hack yung Facebook niya, mga ganun. So, parang, minsan sa actions din natin, na may misinterpret din ng iba. Tapos, nagli-lead sa, yan, akala nila, ini-stalk ko sila. Tapos, dumating sa time na nagpa-report na ako sa school namin kasi may mga pagbabanta na ganyan, sinasabi niya pulis daw yung kuya niya gano'n. May mga gano'n na situation na. So ako para akong, "Hala, anong gagawin ko?" Parang naisip ko nun, parang malaking ano 'to, parang malaking issue na parang hindi ko kayang palagpasin. Pero ang ginawa ko nun, pumunta ako ng office and then ni-report ko yung gano'ng ano, senaryo na gano'n yung nangyayari sa'kin na meron baka may mag-abang sa'kin, gano'n. Ayun, dun pumasok yung forgiveness na dapat sana siguro magkakaroon sila ng record sa school. Pero, pinili ko pa rin na, magsulat na lang kami ng letter sa isa't isa na hindi na namin yung isa't isa. So, ayun, imbes na parang ma-drop Lumaki pa sila or sa school, hindi ko na pinili yun kasi siyempre sino ba naman ako para patigilan silang mag-aral, gano'n. Kasi parang nakakaawa din naman na yung taong yun titigil lang sa pag-aaral dahil sa'kin. Yung So, empathy oo, nandun. dun papasok yung empathy na naawa ako dun sa taong yun kahit na, kung ano na yung sinira niya sa'kin dun sa ano, sa image nung school or yung sa group chat namin. So, ayun. Pero yung mga ganyang ano, yung mga ganyang situation, yung dumating kayo sa point na nagkaroon ka ng forgiveness, parang napakasaya, napakaliwanag ng kasi meron akong napanood na videos about forgiveness na yung anak niya pinatay. Tapos nagkita sila sa korte. Sa korte, sinabi niya sa judge na pinapatawad niya yung pumatay sa anak. Alam niyo, grabe yung iyak nung nakapatay dun sa anak niya. In other words, nagbibigay din pala ng hope, ng pag-asa dun sa kapag nagpapatawad tayo, hindi lang tayo basta nagbigay ng kapatawaran, kundi binibigyan din natin sila ng pag-asa na ano, alam mo yun, hindi na Baguhin. magawa ulit yun, tapos Mm. pamuhay ng normal, 'di ba? So, meron nga din mga artista nga, kung alam niyo yung story ni Cherry Pie na yun nga, nilooban sila ng magnanakaw ba yun or something, Mm. parang killer, ganun. Tas ang nadali dun is yung mother niya. Tapos, ang nangyari dun, parang years na nangyari tapos dumating sa time na kinaya niyang patawarin yun kahit sobrang hirap. Tas andun yung video na parang umiiyak silang dalawa, ganyan. So, ayun nga, yung nagkakaroon siya ng parang second chance na Mm. mamuhay pa yung isang taong yun na hindi na uulitin yung ganung gawe. Ayun, parang dun pumapasok yung time heals. Mm. No, Mm. kasi for example, fresh pa yung Mm. pangyayari. Ang hirap talaga magpatawad lalo na kung sobrang ayun nga yung pagpatay. So ano na yun eh, Parang iba napakalaking na. ang hirap ng patawarin ng Mm. ganung Grave bagay. sin. Parang Pero minsan sasabihin pa natin, hindi niya deserve yun eh. Oo, may Hindi niya mga deserve eh. ganun. so doon 'di ba pag dumaan na yung mga maraming taon, parang nare-realize din nung tao na kailangan niyang magpatawad para din sa ikakabuti din nung nakagawa ng kasalanan and sa benefit na din niya para rin magkaroon siya Move ng on. peace, maka-move on sa buhay niya. Ayun. So, pero minsan din yung mga kasalanan, minsan tayo din mismo yung naggagawa and ang mahirap nun like 'pag sa sarili natin na ano, na gawa naranasan niyo na ba yun? Like may mga bad decisions kayo or parang sinisisi niyo din yung sarili niyo na ano, nahihirapan ba kayo sa mga ganong ano? Kasi sa sarili parang sino yung sarili mo din yung Sisisihin. nag-ano, Ah. nag-inflict nung damage, eh. So, paano yung process nung ano nun, forgiveness nun? Siguro sa akin, personal experience ko na ano, na talagang nagawa ko sa bad decisions talaga is yung mas top ako nung 4th year high school. Siguro dahil alam niyo kasi nung high school ako ano ko eh, katingero ako eh. Bulakbol. Mahilig ako dun sa mga computer ganyan. At dumating sa point na hindi ako nakatapos or di ko natapos yung pag-aaral, di ako naka-graduate. Naging lesson siya sa akin. Siyempre, dumating siya sa point na kailangan mo rin talaga eh na patawarin yung sarili mo. Kaysa instead na kung nag-stay ako dun sa ganun na hindi ko pinatawad yung sarili ko, maaaring di rin ako nakatapos ng college ngayon. Kaya maganda nun, na-acknowledge mo talaga. At siguro, dahil sa nakita mo na yung consequence, maraming consequence eh, na syempre yung mga magulang natin, yan, isa sa mga nagpapakahirap. Doon ko na-realize na kailangan talaga ma-acknowledge yung mali. At syempre, bigyan natin ng pag-asa yung sarili natin. Forgiveness yung sarili natin. Meron rin akong experience na ano, yung may nasabi akong mali.
Tapos kasi gumala kami nun eh, tapos nasabi ko yun sa isang tao. Tapos nung pagka-uwi ko parang naisip ko, hala, parang ang harsh ng nasabi ko. Ayun. So, ayun, syempre parang na-stress ako, like anong tawag dito, yung parang na-anxious tuloy ako na Mm. harapin yung tao. So, ang ginawa ko is, mag-calm down muna. Tapos, syempre, nung nagkita na kami, humingi ako ng tawad. Huy, baka yung nasabi ko ang harsh. Yun. Tapos, parang yung pag humingi na kasi ako ng tawad, parang na-forgive ko na rin yung sarili ko. Ayun, parang inisip ko na, okay lang yun. People make mistakes na lang. In-excuse. In-excuse ko na lang. Yan, sa akin naman, pag nafe-feel ko na guilty ako sa ginawa ko or may nasabi ako masama, parang automatic sa akin magcha-chat, ganyan. Or kakausapin siya na, uy, okay ka lang ba? Parang feeling ko may nasabi ako. Pero sa kanya na, wala pala yun. Parang mga ganun. So, may mga times na ganun ako, na feeling ko lang naman na may nasabi ako. So, sa way na yun, parang iniisip ko na baka something may maka-hurt ako ng feelings, gano'n. Ayoko naman ng mga gano'n. Kasi gano'n din yung iba sa akin minsan. Na kapag may nasasabi sila, parang tinitake ko lang na hindi ko na ina-expect na mag-sorry, gano'n. Pero para sa akin, mas okay na mag-sorry ako kahit na yung bang wala akong kasalanan, gano'n. Para ma-feel din nila na itong taong 'to parang merong concern sa feelings ng ibang tao, gano'n. So ano kaya yung anong mga tips or ways para mas makapagpatawad tayo or paano ba natin ma-practice yung forgiveness in a way na madali na lang siya, like hindi tayo aabutin ng siguro kahit simple lang yung kasalanan pinapatagal pa natin ng years gano'n. Paano nga ba tayo dapat magpatawad? Merong mga 4 steps na makikita natin sa Google kung i-research siya. Pero dito, sum up na lang natin. So, number 1 dito is yung acknowledge the pain. So, sa pag-forgive, time heals nga. Na iisipin din natin kung bakit ganun yung nararanasan niya or ba't ganun yung naging decision niya. Malay mo, meron silang personal reasons na bakit yung taong ito may mga ganung decision siya na sa tingin natin bad decision. Pero para sa kanya pala, may mga reason pala yun para sa ikabubuti naman ng family niya or ng friend niya, gano'n. So, dito isipin natin, ano ba yung mga reasons? Puwede nating kausapin siya or kumustahin, ganyan. Number 2 is think through things. So, dito, alam niyo ba yung pagjo-journal o yung Mm. kasi mostly gano'n ginagawa ko. Ako din. Actually, wala akong, kumbaga parang best friend na masasabi na may friend ako pero hindi ko totally Hindi best Ino-open friend. mo. hindi ino-open lahat Ah. ng mga mga trials or challenges na mafe-feel mo. So, meron akong journal na sinusulat ko lahat dito na na-feel ko ngayong araw na 'to or sinusulat ko lang siya kapag meron akong emotion na nafe-feel. Kasi mas masarap magsulat or mag-type ng journal or diary kapag meron kang emotion. Halimbawa, masaya ka, malungkot. Kasi dun mo talaga Siguro isang way din susulat. yan para ma-lessen yung Anger. yung anger. Oo. Kasi parang mag-ano ka diyan, parang kumbaga tinatawag natin pagbulay-bulay. Parang habang tina-type mo or nili-list down mo lahat ng mga pains mo, halimbawa ganito ginawa niya sa'kin. Kumbaga parang kinakausap mo yung sarili mo. Yun lang naman yung dito, yun na think through things. Parang isipin mo yung mga bagay na ano ba yung nakakasakit sa'yo. Baka yung way na yun na pagka nagsusulat ka or nagta-type ka or kinakausap mo yung sarili mo, baka ma-lessen dun yung anger na nafe-feel mo. At saka nakakatulong 'to para, magkaroon ka ng peace of mind and mag-calm down yung nararamdaman mo. Kasi mahirap naman pagka kakausapin mo yung tao na sobrang galit na galit ka, baka iba yung magawa mo. Number 3, imagine being on the other side. So, meron ba kayong i-she-share? Yung lang din, parang empathy. Ayun nga, kasi hindi din natin alam kung anong dahilan niya kung bakit niya ginawa yung isang bagay. So, dapat hindi tayo agad na nagko-conclude na kasi galit kasi gusto mo akong personalin, ganun. Siguro dapat alamin din natin yung other side, 'di ba? Other side of the story. Lalo na sa mga may halimbawa may mga issue, kung ikaw yung gitna nung friendship niyo, halimbawa 3 kayong magkakaibigan tapos nag-away yung dalawa, tapos ikaw yung pagitna nila. Siyempre maririnig mo both sides yung nila, Mm. yung mga reasons nila. So, iisip mo dun, alin ba dito yung tama or alin ba dito yung mali. Para dun yung way na
makapagbigay ka ng maayos na advice. Kasi mahirap naman mag-advise sa isang tao kapag yung kabila lang yung naririnig mo. Malay mo magkaroon ka ng One-sided. oo, one-sided. Baka isipin na isa na pinapaboran mo siya. Mm. Oo, kasi mahirap naman parang kumampi ba sa sa mali. Siyempre, madadamay ka na rin doon lalo na kung mabigat pa yung ano. Tsaka maganda nga yun na dapat hindi tayo magpapadalos-dalos. Tingnan natin yung side ng kabila. So, last dito is yung remember God's forgiveness. Yung remember God's forgiveness. Siguro, nakaka-relate ako dyan kasi, di ba kahit dun sa Bible, yung kahit sa Genesis pa lang, di ba nung nagkasala si Adan at Eva, isa sa mga parang ginas niya ituro kung paano tayo mag-forgive is yung hihingi ng forgiveness, yung hindi gumawa ng kasalanan. Ang Panginoon pang lumapit kahit na hindi siya yung nakagawa ng kasalanan. So, parang mas madaling magpatawad kapag ikaw yung unang maggagawa ng action. Na lumapit ka, halaga, Sister Kim, alam niyo yung ginawa mo sa akin kanina, sumama yung loob ko. Yung kapatawaran ay mas magiging madali kasi ako yung lumapit. Kumbaga, for your own benefit na rin, para, dito nga, di ba sinabi natin, para save din yung relationship at magkaroon tayo ng forgiveness na hindi lang sa akin, kundi sa dalawa tayo. Parang maganda rin yun kasi bago lumala pa yung or lumalim pa yung galit mo sa isang tao. And dapat i-approach mo na siya na yun nga yung sasabihin mo na yung naramdaman mo sa ginawa ng tao sa'yo. Tsaka parang magiging magaan sa kanya humingin tawad sa'yo kasi ikaw yung unang nag-approach. At para sa'yo, syempre parang, ang sincere ng taong to kasi siya na mismo yung unang nag-approach. Kasi may mga tao din kasi minsan hindi sila aware sa actions nila or sa mga sinasabi nila. So kung ikaw na hurt ka dun sa niya, sa sinabi or actions niya, i-remind mo din siya na eto, mali tong ginagawa mo kasi imagine sa iba mo magawa to, tapos hindi siya katulad mo na nag-a-approach. Mahirap yon kasi pwedeng mag-cause pa ng gulo siya sa ibang tao na imbis na na-aware na siya or na kumbaga na-remind siya na ganito yung ginagawa niya is mali. Yun, pwede pang makorek. So, ayun din yung mag-iingat na where. siya sa susunod ng mga actions. So, yung takeaway ko sa sa topic natin, sa mga napag-usapan natin today, always choose to forgive. Hindi lang sa benefit nung nagkamali sa'yo, kundi para din sa'yo. Para din magkaroon ka ng peace of mind at maka-move on ka na rin sa buhay mo. And then para na rin mawala yung negativity sa sarili mo. Kasi yung negativity na meron ka, din siya nagka-transcend din siya sa ibang tao, lalo na sa mga nakapaligid sa'yo. So, always choose to forgive. Ayun nga. Saka sabi din sa sa Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, isipin natin yung si God nga, 'di ba? Siya yung lumikha ng lahat, then in the end parang gumagawa pa rin tayo ng mga masasamang bagay na nasa kanya ay kahit gaano pa to kalala ay kaya niya pa din to patawarin. So, what if paano pa yung kunyari pinrank ka lang or inasar ka lang, ganun, sa maliit na bagay or sabihin na natin sa mga problema sa mga tao, di ba? Si God naging example na siya para sa atin na sabi dito, talaga, magpatawad. Lagi tayong magpatawad. Kahit hindi natin kasalanan, tayo yung magpatawad. Kahit hindi naghihingi ng tawad sa atin yung mga tao, tayo na din yung magpatawad. Kasi para sa akin, yung etong sa verse na to, parang realizations ko lang na, 'di ba, yun nga bilang tao mahirap yung magpatawad lalo na kung medyo mabigat talaga yung hindi nadala mo. Pero once na siguro nagpatawad ka, i-set natin yung mind natin na para din sa sarili natin to. Kasi naisip ko dito na merong matatanggap tayong reward kapag naging mabuting tao tayo. Kumbaga, dala-dala natin yan hanggang pagtanda natin. Kumbaga, kung hindi ka magpapatawad sa isang tao tapos habang tumatanda ka, ganun pa rin yung attitude mo or yung personality mo na hindi mo binabago, magiging problem siya sa future, lalo na sa kung sino yung makakasalamuha mo. Baka dumating yung time na pag ikaw naman yung nakagawa ng kasalanan sa iba, baka ikaw naman yung hindi patawarin. So, ayun, parang 'di ba karma goes goes around. So, ayun, bilang tao, kailangan matutunan din natin na magpatawad para sa iba. Kapag nandun tayo sa mga ganyang sitwasyon, gawan natin na mabuti. Be kind and compassionate nga. Para dumating man yung point, mabago siya or makilala niya yung Panginoon na
pinaglilingkuran natin dahil dun sa kabutihan na ginagawa natin sa kanya kahit na masama yung ginagawa niya sa atin. So, napakahalaga nun. Always pray pagka maggagawa ka ng decision or something na kung ikaw yung merong bigat na nararamdaman, ipag-pray mo na, Lord, i-prepare mo ako para sa ganitong bagay. So, in that way, bibigyan ka ng strength ni Lord para mapatawad mo yung isang taong yun. Ayan, so maraming salamat po sa mga sumubaybay sa amin pong episode ngayong araw. At nais po namin imbatahan kayo na panoorin po kami, subaybayan kami sa mga susunod na episodes sa mga social media platforms like Facebook, YouTube, at Spotify. At bilang pagtatapos ay nais po namin hilingan si Kuya Eman para sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming napag-usapan ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sa pagiging example sa amin na kami bilang tao ay dapat ka naming gayahin na maging isang mapagpatawad na mga tao na kahit gaano man ka bigat or kadumi ang isang kasalanan na aming nagawa or ginawa sa amin ng aming kapwa ay dapat dadating sa time na dapat namin matutunan na ito'y patawarin at mahalin ang aming bawat kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na amin natatanggap. Patawarin mo din po kami sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen.